kailangan din natin ang mas malalim na investigasyon sa sabwatan ng mga inihalal nating mga opisyal ng bayan, mapa mayor, mapa congressman, mapa senador, at kahit pangulo ng ating bansa. We can see a pattern of bribery in the highest form to betray the Filipino people, attempting to kill the sovereignty of this nation at ibenta ang ating kalayaan. These public agencies and public servants abusing their authority must be held accountable. Sa issue ng paglabag sa karapatang pantao, sa hearing po ng Committee on Human Rights, marami po ang established na namatay sa war on drugs. Ang PNP report, lumalabas 7,640. Sa Presidential Communication Office, inilabas nila na 20,000 ang report ng PCO na umabot noong taong 2017. These deaths includes human rights abuses that was a product of war on drugs that was carried out by the illegal drugs brought by the Chinese national in cahoots with bribe Filipinos appointed and elected official of the government. Drug wraps versus importers of shabu in magnetic lifters. Noong August 29, 2018, 335 kilos of shabu worth billion of pesos ang mga nahuling mga taga-China, Chanyi. Sa Zambales, 500 kilograms of shabu nahuli, 4 na Chinese national. Noong April 16, 2024, sa pagpapatuloy ng operasyon ng PIDEA, nahulihan ang 1.8 tons of shabu worth $230 million. O sa atin dito ang supported directly or indirectly by the wide, comprehensive mobilization of their different elements to perpetrate their intention to control our nation and invade us without firing a single bullet. Yung 9-meter dash line na sinakop na nila ang buo nating karagatan ay gusto na nilang kunin. Gumising na po tayo, mga kababayan. 36 Coast Guards, Chinese, mga general, mga koronel. Ang first line of defense natin, depend natin yung ating pong coastline, yung ating karagatan, sila nagdedepensa. Pero meron po tayong mga general ng mga Chinese, meron tayong mga koronel ng mga Coast Guards. They penetrated us. Our first line of defense was penetrated already. Sa Coast Guard. Pera din ang umiiral, nagkabayaran dito, the power of bribery were all around us, that Filipinos, especially elected and appointed officials, accepted the bribe without really knowing that they were already selling our sovereignty and our territory. Nagtatanong kung anong naghihintay sa hinaharap. Ang pag-aalala dahil hindi alam ang darating ay tunay na nakakapanghina. Nararamdaman ko rin ang parehong takot, ang mga gabing hindi mapakali, na sana'y makita ko lang ang mangyayari sa hinaharap. Pero paano kung kaya mo? Ang The Great Controversy ay hindi lamang isang basta aklat, ito isang teleskopyo na nagbibigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa mga propesiya ng Biblia. Ang halagang $799 ay isang maliit na puhunan para sa isang aklat na kayang baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Huwag hayaang iligaw ka ni Satanas at ang iyong pamilya sa maling landas. Tiyakin ang iyong hinaharap, hanapin ang kapayapaan, at hayaang akayin ka ng Diyos patungo sa langit. Umorder na ng iyong kopya bago pa ito maubos. Tayo'y magpatuloy, kaibigan. Bumuo ang House of Representatives ng isang quadco, isang komite na binubuo ng 4 na mataas na mambabatas upang investigahan ang ugnayan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs, mga sindikatong Chino, illegal na droga, at mga extrajudicial killings o EJKs sa bansa. Iimbestigahan ng komite si dating Pangulong Duterte na dumalo sa kanilang investigasyon, ngunit nilinaw na ang pagsisiyasat na ito ay hindi para sadyang atakihin siya
sa politika. Bumuo ang House of Representatives ng isang malaking panel upang tukuyin ang koneksyon sa pagitan ng mga pogo, mga sindikatong Tsino, iligal na droga at mga EJK sa bansa at mabilis na nilinaw ng mga mababatas na ang hakbang na ito, ang tinatawag na Quadcom, ay binubuo ng mga sumusunod na komite. Komite sa mapanganib na droga na pinamumunuan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. Komite sa karapatang pantao na pinamumunuan ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante. Komite sa mga pampublikong account na pinamumunuan ni Abang Lingkod Representative Caraps Paduano at Komite sa Pampublikong Kaayusan at Kaligtasan na pinamumunuan ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez. Sa isang conference noong Miyerkules, August 7, ipaniliwanag ni Barbers na ang 4 na komite ay may mga pagkakapareho at magkakaugnay sa mga issue na kanilang tatalakayin. Mukhang may kriminal na organisasyon na kumikilos sa loob ng bansa kung saan ginagamit ang pera mula sa droga upang suhulan ang ilang opisyal ng gobyerno para makakuha ng peking dokumento at magpanggap ng mga Pilipino upang makabili ng mga ari-arian o lupa sa bansa kung saan itinatayo ang mga lehitimong harapan ng pogos, sabi pa ni Barbers. Idinagdag ni Abante na makatarungan ang paglahok ng kanyang komite, pati na rin ang paksa ng EJK sa Quadcom. Ayon pa sa Rappler, binanggit ni Abante na maaari may quota system sa Philippine National Police. Una. Pangalawa, nangangahulugan ito na may reward system. Ibig sabihin kung pumatay ka ng isang drug pusher, makakakuha ka ng reward, sabi pa niya. Gusto naming malaman kung saan nanggagaling ang pera dahil nalaman namin na ito ay pera ng pogo. Ito ay pera mula sa sugal. Ang komite ni Abante ay nagsasagawa na ng mga pandinig upang imbestigahan ang mga state-sanctioned killings noong panahon ng dating Pangulong Duterte, habang ang mga komite ni Fernandez at Paduano ay magkasamang nagsasagawa ng mga pagdinig upang palalimin ang pagsisiyasat sa mga kriminal na aktibidad na may kaugnayan sa pogos. Inaasahang tatapusin na ang bawat komite ang kanilang sariling mga pagdinig at ang Quadcom ay formal na magtitipon ngayong August 15 at mayroon ng imbitasyon kay dating Pangulong Duterte at kay Senator De La Rosa. Ang Quadcom ay magpapadala ng imbitasyon kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Ronald Bato de la Rosa na naging unang hepe ng pulisya ni Duterte at arkitekto ng kanyang madugong drug war. Sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, dumami ng husto ang mga pogo na karamihan ay pinapatakbo ng mga negosyanteng Tsino at ang kanilang mga customer ay mga tao mula sa China kung saan ipinagbabawal ang pagsusugal. Parehong hindi interesado sina Duterte at De La Rosa na lumahok sa mga pagdinig ng House matapos silang baliwalain ang drug war probe ng Kamara sa mga nakaraang buwan. Piniling Abante na hindi pilitin si Duterte na magpaliwanag sa kanyang hindi pagdalo bilang paggalang sa dating Pangulo. Pero paano kung hindi pa rin dadalo si dating Pangulong Duterte? Tungkol sa paglabas ng show cause order, malamang ay iiwas tayo sa ganong hakbang. Sa ngayon, ang chairman at mga miyembro ay pinag-uusapan ang iba't ibang mga opsyon. Huwag muna natin itong pag-usapan. Hayaan muna natin itong magpatuloy ng natural, sabi pa ni Fernandez. Iginiit ng Quadcom na ang investigasyon ay hindi para sadyang itarget ang mga Duterte na kamakailan ay nagkaroon ng hidwaan sa pamilyang Marcos na naging lantad sa publiko nitong nakaraang taon. Ang House ay pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo. Walang kinalaman ito sa politika o anumang bagay mula sa nakaraang administrasyon. Hindi, nagkataon lang na ang kasalukuyang administrasyon ay bago pa lang at marami sa mga ahensya ng gobyerno o mga personalidad sa mga ahensya ang nagbabanggit na sangkot sa mga kalokohang ito, sabi pa ni Barbers. Ang pera mula sa pogo sa Tarlac ay konektado raw sa kapatid ng Chinese advisor ni dating Pangulong Duterte. Ika pa sa Rappler, ang kapatid ni Michael Yang na si Wang Jingyang ay konektado sa Farmally, ang kontrobersyal na kontratista noong pandemya. Ang kasalukuyang investigasyon ng iba't ibang ahensya tungkol sa mga iligal na pogo sa Pilipinas ay nakatuklas ng koneksyon ng pera patungo sa kapatid ni Michael Yang, isang negosyanteng Tsino na naging economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa 7 individual na ang mga ari-arian ay na-freeze ng Court of Appeals. Kaugnay ng Qualified Trafficking Investigation sa pogo sa Pambantarlac ay si Hong Jiang Yang, kapatid ni Michael Yang.
Bagaman hindi si Hong Jiangyang ang nag-incorporate ng Hongsheng Pogo na kalaunan ay tinawag ng Zunyuan o ng real estate firm na Baofu na nagpaupa ng lupa. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros na ginamit ang pera niya para ponduhan ang Hongsheng. I-freeze ng Anti-Laundering Council ang mga account ni Hong Jiangyang na pinaniniwala ang kapatid ni G. Michael Yang dahil sa iba't ibang kahina-hinalang transaksyon na may kinalaman kay Alice Leal Guo. Ito'y ayon kay Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nangunguna sa crackdown sa pogo sa bansa. Binabanggit pa ng ulat, nagsampa ng reklamo kaugnay ng qualified trafficking ang PAOCC laban sa mga individual nasangkot sa Hongsheng Pogo, isang scam hub sa Bamban, Tarlac, na ang mga manggagawa ay tumakas upang isiwalat ang pagmamalupit at pagpapahirap sa loob ng compound. Si Alice Guo na nahalal bilang mayor ng Bamban noong 2022 ay isa sa mga incorporate ng real estate firm na Baofu na nagpaupa ng compound. Kasama ni Guo sa reklamo ng trafficking at pinatawag ng arrest order ng Senado dahil sa contempt. Mas kilala ang kapatid ni Hong Jiang na si Hong Ming na kilala rin bilang Michael Yang. Si Michael Yang ang binigyan ng kontrata ng Malacanang bilang economic advisor ni Duterte. Nang kinatawan ni Michael Yang si Duterte sa 2017 All China Federation of Returned Overseas Chinese, kasama niya si Hong Jiang ayon sa ulat ng Rappler at ng Organized Crime and Corruption Reporting Project o CCRP. Ang event na ito ay ginanap sa Fujian Province at itinuturing na bahagi ng soft power project ng Chinese Communist Party o CPP upang palawakin ang kanilang impluwensya. Isang kilalang kumpanya na inincorporate ni Hong Jiang sa Pilipinas ay ang Fullwind Group of Companies na kinalaman din si Michael Yang. Ang Fullwind ay inincorporate noong Pebrero 2017 at noong Oktubre 2017 ang co-incorporator ni Hong Jiang sa Fullwind na si Gerald Cruz ay nag-incorporate rin ng Pharmaly Biological Company Incorporated. Ang Pharmaly Biological ay iba sa Pharmaly Pharmaceutical na nasangkot sa iskandalo noong termino ni Pangulong Duterte dahil nanalo ito ng pinakamalaking kontrata para sa personal protective equipment mula sa gobyerno. Ngunit natuklas ang nagsusupply ito ng mga substandard na produkto pero ang dalawang Pharmaly ay magkaugnay sa pamamagitan ng mga karaniwang tao. Kabilang na dito si Michael Yang mismo. Ayon sa mga opisyal ng Pharmaly Pharmaceutical, ikapa sa Rappler, nang sila imbestigahan sa Senado, si Michael Yang ang kanilang financer at garantor. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga opisyal ng Pharmaly na makilala si Duterte dahil ipinakilala sila ni Michael Yang. Dahil dito, nagkaroon ng malapit na akses si Michael Yang kay Duterte at sa Malacanang at napanatili niya ang magandang network sa mga mataas na opisyal pang-ekonomiya ng China at mga executives ng malaking state-run companies ng China. Isa sa mga kontrobersyal na gawain ng Pharmaly Pharmaceutical ay ang pagkapanalo ng milyong-milyong proyekto mula sa gobyerno kahit wala pa silang 1 milyon sa kapital na karaniwan hindi pinapayagan ng procurement law. Sinuspindi ni Duterte ang procurement law noong pandemya sa pamamagitan ng Bayanihan Act. Sabi ko nga, mukhang isang malaking masayang pamilya ang Pogo at Pharmaly. Baka nga itong Pharmaly lang pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo, sabi pa ni Hontiveros, bilang banat sa payag ng suspendidong mayor na siya'y lumaki sa isang farm. Napag-alaman sa mga pagdinig sa Senado na may isang Pilipina na nagngangalang Alice Guo na may kaparehong kaarawan at fingerprint tulad ng mayor. Ang Senado ay patuloy na nagsasagawa ng masusong investigasyon hinggil sa mga pogo at ang kanilang mga posibleng ugnayan sa mga iligal na aktibidad at banta sa bansang seguridad. Isang mahalagang bahagi ng investigasyon ang pagtutok sa mga koneksyon ng pogo sa mga sindikatong Chino, iligal na droga at mga extrajudicial killings na nagiging sanhi ng malaking pangamba sa mga opisyal ng gobyerno at mga mambabatas. Bilang bahagi ng pagpapatuloy ng investigasyon, ang Senado ay nagsasagawa ng mga serye ng pagdinig kung saan ipinatawag ng iba't ibang saksi at eksperto upang magbigay linaw sa mga isyong ito. Inaasahan din na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Ronald Bato de la Rosa ay iimbitahan upang magbigay ng kanilang pananaw at impormasyon kaugnay sa lumalaking kontrobersiya na nakapalibot sa pogo. Dagdag pa rito, ang Senado ay nagbigay ng direktiba upang suriin ang mga ulat mula sa intelligence community at iba pang mga ahensya ng gobyerno na nag-uugnay sa mga pogo sa pag-hack ng mga website ng gobyerno at pagmamanman sa mga aktibidad ng Estado.
ang mga natuklasan mula sa mga digital forensic examination ng mga nakumpiskang gadgets at computers mula sa mga rig sa Pogo complexes ay magiging mahalaga sa pagpapatunay ng mga aligasyon. Patuloy na sinisiyasat ng Senado ang lawak ng impluwensya ng mga Pogo sa bansa, kabilang na ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno na maaring nagbibigay proteksyon sa kanilang mga operasyon. Kasabay nito, pinapanatili ng mga mambabatas na ang kanilang layunin ay tiyakin na ang investigasyon ay magiging patas at walang kinikilingan, lalo na't ang issue ay may malaking implikasyon sa pambansang seguridad at integridad ng pamahalaan. Habang nagaganap ang mga pagtinig, lumalalim ang pagkakaunawa ng publiko sa mga komplikadong ugnayan sa mga bumabalot sa Pogo, sindikatong Chino at iba pang mga kriminal na elemento sa bansa. Sa kabila ng mga kontrobersiya, patuloy na binabantayan ng mga mambabatas ang mga pagsulong ng investigasyon na umaasa magbibigay daan ito sa mas mahigpit na regulasyon at pagpapatigil ng Pogo. Habang naghihintay ang bansa sa pagiging resulta ng investigasyon, malinaw na ang isyu sa Pogos ay hindi lamang isang simpleng usapin ng iligal na pagsusugal. Ito ay isang komplikadong problema na may malalim na epekto sa ekonomiya, lipunan at higit sa lahat sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Ang panghuling konklusyon ng investigasyon ay maaaring magbunga ng pagbabago sa pulisiya, regulasyon at pagpapatupad ng batas na naglalayong masigurado na ang ganitong uri ng banta ay hindi na muling mangyayari sa hinaharap. Kawikaan 21 verse 3, ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay higit na kalugod-lugod sa Panginoon kaysa mga hain. Sa gitna ng mga investigasyon at pagsisiyasat sa mga Pogo at ang kanilang koneksyon sa iba't ibang mga iligal na gawain, nawa'y magsilbing paalala sa atin ang talatang ito mula sa kawikaan. Ang paggawa ng tama at makatarungan ay palaging mahalaga sa mata ng ating Panginoong Diyos. Sa panahon ng maraming hamon at tukso, nawa'y piliin natin parati ang daan ng katwiran, katotohanan at katarungan. Ang ating mga desisyon at kilos ay dapat na naglalayo na magbigay kalulatian sa ating Panginoong Diyos at magdadala ng kabutihan sa ating kapwa at sa ating bansa. Sa halip na magtago o makisama sa mga maling gawain, dapat tayong manindigan para sa katotohanan at maging instrumento ng katarungan sa ating lipunan. Mabuhay ang Pilipinas, purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal na sa langit na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming gabay at liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa mga panahon na maraming bagay ang nagdudulot ng kalituhan at pag-aalinlangan, kami po ay lumalapit sa inyo, humihiling ng iyong karunungan at gabay. Pakalinisin kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, upang karapat-dapat po ang panalangin ito. Ipinagdarasal namin ang bawat isa na nanonood ng nilalamang ito, na naway bigyan mo sila ng lakas ng loob na manindigan para sa tama at ng kapayapaan sa kanilang mga puso habang hinaharap nila ang mga hamon ng buhay. Gabayin na rin po ninyo ang kanilang mga pamilya. Pagpalain niyo po sila ng iyong pagmamahal at proteksyon. Ama naming Panginoong Diyos, naway ang aming bansa ay magkaroon ng hustisya at kapayapaan. Patnubayan mo ang aming mga lider upang sila'y maglingkod ng may katapatan at may takot sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Sa iyo po namin inaalay ang lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pagkatapos sa aming piling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.